Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong FOMC. Lumabas na nga, kaka 8:30 pa lang mga idol, di ako nakahabol. So hindi tayo nakahabol, pero nagtitrade si Boss Robo ngayon mga lods, no? Sa mga gusto sumabay hanggang mamaya yan. So ang forecast mga lodi kung ano yung previous mga idol, no? So 0.2 yung CPI ng monthly. At sa year naman is 2.7, which is sa akin goods to mga lods, no? Kaya yung ating market nag-pump yung BTC. Ngayon ako medyo bumababa uli. Pero kanina gumanon yun, nasa 1 hour time frame kasi tayo mga lods no? Punta muna tayo sa XRP. Check natin kung hindi ko pa nakikita XRP Nag-pump din ba? Oy, medyo lumipad nga ng konti mga idol. Ayun, maliit lang. Pero sa 1 minute time frame malaki na to. Pag nagtitrade ka, no? So nandito yan ewan ko kung ba't dito sa CoinMarketCap hindi nakikita yung isang candle, no? Yung previous candle. So ayan mga lods, no? Medyo 2.18, no? From tawag dito 3.11. Oh, nako, biglang bumaba. Pero dahil nga nag ano lang, kumbaga nag-neutral lang yung sa CPI, para sa akin goods yun mga lodi, no? Para sa akin So ayan, grabe no. So hindi ako nakahabol, ilalive ko sana yung 8:30. Nakalimutan ko na, wala sa isip ko 8:30 na. Sayang mga idol. So ayan, grabe. So ito na nga mga lods. Check nga natin yung ating ang tagal kasi ng kung bagal ng internet ko dito sa ko. Sa Bitget ko na naka-VPN. Ang bagal. Narangis siya, nakakainis. Yaman na, so dito na. Wala kasing hindi ko maano yung 1 minute time frame dito wala Ang ang 1 hour lang tsaka 3 hours Doon sana mas maganda Pero okay na mga lodi. Mag-news na tayo ngayon, no, ngayong gabi. So eto muna, bago tayo mag-start mga idol, palike muna ng video natin. Sana huwag nyo kalimutang i-like. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, update, global trending news, balita sa crypto mga lodi, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre sobrang shoutout sa mga sumusuporta sa channel natin, no? Using super thanks and membership. Saludo sa inyo mga lodi. Sa mga nagbibigay ng lakas kay Jeblo para mag-upload everyday. Ayan, so tingnan natin crypto bubble natin ngayon sa day. Oh my god, sa day natin medyo goods naman. Neutral lang to for me. Pag may ganito, marami pa ring red, no? IP medyo bumaba, Bonk medyo bumaba. Ethereum positive 4. Sa hours natin, ayun ito yung magandang chart, di ba? Bubble. Puro green. Ayan po, no? Sa epekto ng CPI to, kaka-announce lang kasi. Kaya medyo kulay green sila, mga loads, no? So ayan, gravities, no? So maglo-local news muna tayo kasi kakakita ko lang nito mga idol parang tinagpa nga ako nito. Pero grabe to mga lodi, no? Medyo sensitibo tong news na to, mga idol. Sensitibong balita nga, sabi dito, no? Sa Tomas Morato, Quezon City, 4:30 PM, nagulatan lahat. May bumagsak na debris, mga idol, no? At nabagsakan sa ulo ang dalawang mag-aaral na naglalakad habang pauwi galing ng paaralan, no? At pakikirami sa mga ibig sabihin parang dead on the spot nung bumagsak, mga idol, no? Talagang kawawa naman mga idol, no? Grade 7. Grabe naman 'yan. Alam ko grade 7 ata o something 'di ba? So ang sa mga idol sabi dito hindi lang daw to isang beses Ayon sa mga taga rito, hindi raw ito ang unang beses na may bumagsak sa mga debris mula sa building na to. So ibig sabihin may nangyayari na talaga na ganun. Kaya lang saka pa nila lang yan aayusin dahil meron ng mga nadisgrasya, no? Grabe, nakakalungkot. Nakakalugmok yan, lalo na sa mga magulang, mga idol, no? Grabe. Kailangan na ba nating maglalayo-layo sa mga building pag mga ganito? Hindi man lang tumama dito muna, no? Ito may nakabungad kasi, ayan
Grabe, nakakalungkot tong ganito. Disgrasya talaga to mga idol. Grabe to. Saka lang nila ayusin, no? Pag meron ng disgrasya, taragis talaga. Dapat meron may managot dyan. Yung may-ari ng building mismo. Diba? Ganun. Dapat ganun. So, eto mga idol, grabe. Eto sa ano naman to? Trending kasi to eh. Don't worry, it's not War of the Worlds yet, sabi dito ni Mario Naufal. A dramatic lightning strike hit Mount Pleasant, South Carolina. No, sa South Carolina to mga lodi. Not alien no alien invasion here, just Mother Nature showing up. So check natin to. Nag-trending kasi to mga lodi. Boom, grabe no. Isipin niyo mga idol parang dito lang, hindi ko alam no, parang naapekto kuryentihan no. Kuryentihan talaga pag kidlat eh. Dito tumama pero naapektuhan yung mga wirings dito sa poste no. Oh, wang, boom, grabe no. Nakatakot yan. Uy ka nasa kalsada at umuulan, tas ganyan, sisigaw ka talaga niyan mga idol. 'Di ba? Grabe yan. So, ayan yung mga ano natin, mga trending news, no? Ayun yung mga trending news natin ngayon. So, punta na tayo sa ating update news, no? Yung mga global news natin dito. So, kanina, nakita natin na nagkaroon ng trash talkan si Sam Altman tsaka si Elon Musk, no? Medyo ngayon nag-post ulit si Elon Musk, mga idol, no? Ang sabi kasi dito nung nakaraan kanina, sabi ni Sam Altman, ginagamit daw ni Elon Musk yung X, no, para sa pakinabangan niya sa lahat ng bagay, no? It's either magkaroon siya ng algorithm, siya yung unang makakita ng mga pinopost niya, no? Pero sinabi dito ni Elon Musk, mga idol, na you got 3 million views. Sana? You got 3 million views on your bullshit post, you liar. Sabi niya, no? Far more than I've received on many of times, despite me having 50 times your follower count. So, parang sinabi niya, paano mo nasabi yun? Mas marami ka pang ang views kesa sa mga views ko. 'Di ba? Samantalang napakadami kong followers kesa sa iyo, pero mas marami ka pang views. Parang ganun yung sinabi ni Elon Musk, mga idol, no? Ayan, sinagot niya. Nagbabakbakan sila, mga idol, no? Hard to cry suppression when you're outpacing the guy you're accusing, sabi, no? Ito kasi Mario Naufal, mga ano to eh, mga Elon Musk to eh, mga idol, no? So ayan, mainit. Bukas titignan natin kung maglalaban na sila sa Octagon. So check natin, crypto na tayo mga idol. Grabe, crypto na. Hash Global predicts BNB hitting $2,000. Mga idol, no? So $2,000, isipin nyo nasan ba ang BNB ngayon. BNB ngayon is nasa $800, mga lodi, no? So ang laki niyan. Kung aabot ng $2,000 ngayong cycle ang BNB, 'di ba? Halos 3x, 2x. Oh, mga idol. Ganun. Grabe. Previous forecasts have been quite accurate, sabi niya, no? Kasi dati nag-forecast naman daw yung Hash Global sa magiging presyo ng BNB, medyo napakalapit doon sa forecast nila. So ngayon inaasahan ni CC na mas malapit din sa 2,000 yung pwedeng mangyari sa BNB ngayon, di ba? Grabe. Ito naman, sabi dito, ito maganda to mga idol kasi alam na natin to eh. Si Coin Bureau nag-post siya ng Ethereum is a Internet of Value. No, pangarap, gustong-gusto nila. Pero mga idol, Ethereum, ang founder niyan is si Vitalik Buterin, which is this guy. No? Pero mga lodi, sinabi na mismo niya ni Vitalik Buterin na hindi sila yung Internet of Value. Ripple is, no? So tingnan niyo to, panoorin niyo What Ethereum is, you know, people talk about things, talk about cryptocurrency 2.0 being like the Internet of Value. We're not the Internet of Value. Ripple is the Internet of Value. Di ba?
We're not the internet of value. Ripple is the internet of value. Si Vitalik na mismo nagsabi, mga idol, di ba? 2.0 being like the internet of value. We're not the internet of value. Ripple is the internet of value. We're an arbitrary processor procedure. Di ba? So, grabe. Kaya lang, syempre, marami pa rin magsasabi na, hindi, tayo internet of value, siya. Yan na, mga lodi. No? Drop the mic agad. Binasag agad ni Manong kasi si Manong yung nag-post si Digital Asset Daily. Ay, follow nga natin ito. Sabi niya, si Vitalik na mismo nagsabi na hindi sila ang internet of value. Ripple is the internet of value. 'Di ba? Ano pang gusto mo? 'Di ba? Kumbaga kinokontra mo pa yung mismong founder ng pinopromote mo. So, ito issue rin tong mga lodi. Kanina to mga idol napanood ko rin to. Sabi niya rito, Ethereum is a pump and dump. Samson Mow says BTC whale are rotating to pump Ethereum then dumping back to Bitcoin. Kumbaga pinaglalaroan lang nila yung price, no? Ipapump nila yung Ethereum, babagsak ngayon yung Bitcoin, papump nila ngayon yung Bitcoin, kikita sila. Pag bumagsak ulit yung Ethereum, papump ulit nila, kikita ulit sila. Ganun lang, balik-balik lang mga idol. Tom Lee claims the US could buy Michael Saylor's MicroStrategy to get BTC instead of buying on the open market. So, pakinggan natin to. Ethereum is a pump and dump, and Michael Saylor's strategy might get bought by the U.S. government in this episode of Crypto News and Flash. So, Bo Hines is stepping down as the crypto master chief. Patrick Witt will replace him. Bo Hines is still going to be working with David Sachs on AI projects. Trump Media files for a Bitcoin ETF using Crypto.com as a custodian. Paxos applied for a banking charter with the OCC, just like Circle and Ripple. And the top story is Samson Mow, former CSO of Blockstream and current CSO of Jan3, claims that Ethereum investors are rotating their Bitcoin to pump Ethereum. He says that they are trying to encourage the mentality of an Ethereum treasury, and this is all fake marketing. Their plans are to dump Ethereum once it reaches new highs and swap back to Bitcoin. Once people buy the high, they can sell their gains. He followed this claim up with saying, nobody wants Ethereum in the long run. Ouch. Honestly, I'm not a big proponent of Ethereum myself. Ulit, nobody wants Ethereum. He followed this claim up with saying, nobody wants Ethereum in the long run. Ouch. Honestly, I'm Nobody wants Ethereum in the long run. Sabi niya. not a big proponent of Ethereum myself. I think the fees are way too high. I think everything's way too high. I don't think it's a convenient way to use. Tom Lee claims that if the U.S. government wants to acquire the amount of Bitcoin that they are talking about acquiring, that it would be almost impossible for them to acquire this on the open market without spiking the price of Bitcoin to over 1 million. It's probably difficult for the U.S. to buy 1 million Bitcoin in the open market because as soon as they announce it, sellers are going to shrink and Bitcoin could go to $1 million right away. So MicroStrategy might be an easier way for someone to get to 1 million Bitcoin. So I call that a sovereign put. Instead, he thinks them acquiring Michael Saylor's company's strategy would be the easiest and simplest way for them to do this. This is a very bullish mentality for those involved in Bitcoin. And Samson Mow and Tom Lee have both discussed that Bitcoin will experience a price shock and a price explosion at some point. Which, if you look at what's left in Bitcoin, we are kind of running low. Last time I checked, there I think somewhere about 500,000 to 1 million on the open market that's available. So if people keep buying up this Bitcoin, we may see that price shock and explosion. So get ready, guys. We are looking at just about anything to happen right now. Welcome. Love enough to see. So parang ang nangyayari kasi ngayon mga idol, onti na lang yung supply sa market ng Bitcoin. Sabi niya nga mga nasa 500,000 na lang yung Bitcoin na pwede mong bilhin. 'Di ba? So pwedeng mangyari na magbenta na, no? Pwedeng bumagsak or pwede ring once na binili lahat yung mga nasa market, mga idol, lumipad naman, no? So sabi niya anything could happen, mga idol, no? Pwedeng lumipad, pwedeng bumagsak. So ayun na mahirap doon, no? So nasan tayo ngayon? So sa tingin ko palipad muna yan bago bumagsak, mga idol. Kumbaga naka-setup na sa bear market yan ng 2026, doon na yun babagsak. Yun lang yung sa akin, mga idol, no? Alam niyo kung bakit? Kasi babahan ng ETF. Sabi dito, mga idol, sorry. Pause ko lang muna, ha. Nate Gerasi on CNBC. A standard crypto ETF framework could be implemented in the next 2 months. No more separate approvals for each spot ETF. Nako, no, wala nang separate yan. Pwedeng sabay-sabay.
That means wave of XRP, Solana, Cardano, and more ETFs could flood the market soon. Ayun yung sinabi dito ni Calvo. Tingnan natin mga idol. Three major stock exchanges, so NYSE, NASDAQ, and CBOE, they have all filed with the SEC for generic listing standards for crypto ETFs, which basically means that the exchanges wouldn't need to seek specific approval for each spot crypto ETF as long as it meets certain criteria. So this would streamline the approval process. And that's important because right now there are filings out there from multiple issuers for XRP ETFs, Solana ETFs, Cardano, HBAR. We could go on down the list, but there are a boatload of filings out there. And the expectation is that this standardized crypto framework will be implemented, say, in the next 2 months or so. And so if and when that happens, I think you're going to see the floodgates open. We're going to see a wave of approvals, and you're going to see, again, a boatload of new crypto ETFs come to market. Yeah, that certainly seems like a big catalyst there. Matt, do you think we'll see more crypto-related IPOs similar to Circle, especially around stablecoins? Grabe, within 2 months. So ano yun? September, October, mga Lodi, no? Pasok pa rin tayo doon, no? September, October, mag-i-start na yung liparan, yung euphoria, hanggang November to December. Tapos, bababa na. Ganun yung inaasahan ko, Sana ganun yung mangyari. Na, pero doon mag-umpisa yun sa tatlo na yun, sa tatlong buwan na yun, mga Lodi, no? October, November, December. Sumobra man, 1 buwan lang, January. Ayun na yung aking pinakasagad ko na yun, Kasi pag once na mag-January na, dapat naka-take profit na ako, tapos maghihintay na lang ako mag-drop yung market. Ganun yung ganun yung sa akin, mga Lods, no? Ganun yung iniisip ko. So, saktong-sakto, no, yung month, no? Sabi ko nga sa inyo, halos lahat ng news ngayon sakto dun sa time frame natin, na October, November, December, yung last quarter ng 2025, Parang talagang ayun yung para sa akin, talagang solid na mararamdaman lahat, no? Ayun yung sa akin. Kayo, mga Lodi, ano ba kayo? Asan ba kayo? May time frame ba kayo? XRP 2-week, Ripple is ready to rip, sabi, no? The 7 years double bottom has broken out, no? The neckline was successfully retested. All-time high cleared this first target near $34 at 2 Fibonacci. Extension of double bottom. Ayan, compared to 2014-2017 setup. So, kung titignan nyo, ito yung X tsaka yung bilog, Ayan yung sinasabi niya rito, no? Double bottom has broken out at X, no? Ito na yun, nabasag niya na. Tapos, yung neckline successfully retested, na-retest na rin. Parang yung ito, na-retest na. So, ayun na yung susunod dyan, mga Lodi. Ito na, no? Pump, Conso, pump. Ayun. First niya, $36. Conso yan, Ayan, Conso to. And then, pump ulit. Kung magpapump yan, aabot na ng almost 100. Ayun yung sinasabi niya rito, mga idol, Kung ikukumpara mo o ibabase mo siya sa 2017 setup. 'Di ba? Ayan, nako, grabe yan, Matindi yan, Jert Banlagin. Ayan, Banlagin ka, ayan. Will XRP Ledger take the lead? XRP Ledger just ranked number 2 in real-world asset TBL growth over the past 30 days, right behind Binance Smart Chain. Tokenization momentum is building. Is XRP Ledger about to take top spot soon? So ayan, kita nyo naman, mga idol, nasa number 2 na yung ating XRP pagdating sa RWA League table. No? So, isipin nyo, nakaraang ilang buwan lang, wala siya dyan. Wala siya sa top 10. Ngayon, biglang number 2 niya. Init. Sana, no? Mag number 1, mga idol. Ayan, grabe. And then, sabi dito ni Jay Clabber, I'm more bullish than ever on XRP. New projects are launching on the XRP Ledger and Ripple's payment software keeps expanding, now reaching new users in 80% of global trade corridors. The network effect is only getting stronger. So ayan,
Grabe, no? So, sa akin, mga Lodi, sabi ko nga sa panahon ngayon, kung kaya mo magbudega ka na lang. Kasi kung hindi, kung magpapa-apekto ka sa mga nangyayari, baka maapektuhan din yung desisyon mo. 'Di ba? Pag ako kasi ako ngayon, bodega lang tayo ngayon. Pero, ang trade ko everyday, hindi naman ganun kalaki. Napakaliit lang, mga idol. No? Pandagdag lang ng konti. So, tsaka minsan lang din ako mag-trade ulit ngayon. Mamaya, magte-trade ako. Kasi, naka-live si Boss Robo. Mamaya, habol ako sa kanya. Ayan, naka-live pa siya. Sa mga nagtatanong, sino yung Boss Robo? Saan siya nagla-live? Saan siya pwedeng tanungin? Ayan, mga Lodi, Stock Tambay pangalan niya. Na? Pag nagla-live yan, pwede nyo tanungin. Kung anong gustong itanong nyo, marami kayong matututunan dyan kay boss, mga idol, no? So, ayan, mamaya sabay ako dyan pagtas na itong record natin. Check natin kung makapag-position tayo. Tapos, punta tayo dito. Are you bearish on XRP? Naku, isa bullish to bearish. US gave crypto the stamp of approval. That means XRP utility isn't just allowed. It's about to be accelerated. Bank rails, cross-border payments, tokenization, all green light. No, ayan, Maxis won't admit it yet, but this is the moment they'll wish they bought. No, ayan mga idol. Parang in-accelerate ngayon mga Lodi ng Trump administration. So para sa akin, ito yung pinaka-importanting magandang news ngayon kasi ni-release na, dinismiss na to, no? Documented, mga Lodi, no? Kaka-post lang nito ayun sa alas 7 ng gabi. The SEC has issued a litigation release announcing the resolution of its case against Ripple. O ayan, Ripple Labs Incorporated, Bradley Garlinghouse. Bradley pala pangalan niya, hindi Brad lang. Bradley Garlinghouse, siya si Christian Larsen, no? Chris Larsen lang din alam ko dito. Yan pala yung mga tunay nilang pangalan, si Bradley. Si Kuya Bradley, tsaka si Kuya Christian. US Securities and Exchange Commission litigation release number Securities and Exchange Commission versus Ripple Labs Incorporated, Brad Garlinghouse and Chris Larsen, case number 12CB SEC announces joint stipulation to dismiss appeal. So ayan resolving civil enforcement action against Ripple and two of its executive, which is si Bradley at si Christian. O, di ba? So may nagtanong dito. Okay, from the SEC, we understand. What's about the court? No, what about the court? Sabi niya, no? So may sumagot sa kanya dito. The court's no longer involved as the case is 100% over. O, pusuan natin yan. Piyong. O, diba? So, tapos na po, no? Pero nakakapagtaka pa rin, mga idol, no? Ang tahimik ni Bradley tsaka ni David Schwartz. Ano kaya ito yung pangalan David Schwartz? Puro mga mali yung pangalan, no? Si Dave Vinci pala pangalan niya, no? Dave Vinci. So ayan yung mga news natin, mga idol. So basa tayo comment ngayon. Mga Lodi, baka nagtatampo na kayo baka sabihin nyo hindi ko binabasa mga comment nyo So basa tayo sa last video natin kaninang umaga. Ano to, bot? Una pa, bot pa na unang nauna dito. Hindi, last pala yun, last. Ay, pag mga bot, mga idol, pag YouTuber ka, tanggalin mo yung mga comment ng bot kasi nakaka-shadow ban yan. Yung algorithm mo maapektuhan pag may maraming bot na nagko-comment sa'yo. Ayan, shoutout kay Ria Bot. Hey Jeblo, can you share your social account please and email, Twitter? We are looking for influencers to collab. Nako, Idol Ria. Check nga natin. Nakakatakot ka. Wala kang Baka yan baka delikado. Ba't ikaw yung nagyaya tapos wala ka man lang subscriber tsaka o naka-private ka lang? Di ko alam mga Lodi. Tsaka wala rin akong balak makipag-collab muna, mga Lodi. Oo, tsaka marami nag-email sa akin. Marami.
Sabi ni boss, may mga na-receive daw akong email na gusto makipag-collab sa akin. Hindi naman ako magaling kumanta. Pag-rap lang ako. Anong collab ba yun? Ayan. Si Juanito Domingo, shoutout sa'yo. Wala, ba't yung camel natin? Okay pa naman tayo ngayon, mga idol. No? Si Quantum Epic, shoutout sa'yo. Ayos yung strategy nyo, goods. Yan, simpleng ICT 2022 model lang ako sa active trading ko sa EU. At US 30 lang tinitrade ko. Congrats Lodi, layo na din ang narating mo sa pagtitrade. Keep up. Oy, salamat sa iyo Justin Mark. Ayan, Boss Jeblo. Gamot talaga ang weeds. Salitang kanto yan, ikaw talaga. Kasi laughter is the best medicine. Kaya pala palagi ka na nakatawa, boss. Nalata ba? Huwag kayong nyo palata. Oo nga, judgmental daw kayo, sabi ni boss. Dati boss, lakas ko mag-yosi dahil sa weeds na naalis ko sigarilyo ko. Kasi shotgun kita, boss. Bomba. Wag. Ako hindi naman ako nagsisigarilyo kapag matagal ako nagsisigarilyo lang ako pag umiinom ako. Ngayon lang, mga idol, no. Kaya lang syempre minsan halimbawa isang linggo akong walang inom, isang linggo akong walang yosi, ganun yun. Pero once na kasi minsan pag nasayaran ng alak yung bibig ko, gusto ko mag-yosi. Pero hindi naman ako malakas mag-yosi. Mahina lang ako mag-yosi, mga idol. Lalo na ngayon, hindi na ako madalas mag-yosi. Pero bomba pwede. Si Alunir. Joke lang yan ha. Shoutout sa'yo. At si Amante Dison. Nung nakita ko na red si XDC, nag-acquire ako ng 2,500 pieces XLM XRP XDC SUI utility base tayo. Yun. Grabe naman si Idol. Pyrocos, example na lang dyan si Snoop Dogg. Ayan, sikat na user ng weeds, pansin nyo, kahit sobrang payat na niya, hindi mukhang hindi siya nagkakasakit. Ang lakas pa maglaro sa basketball kahit edad 60 years old na siya. Oo nga, di ba? Goods pa rin yun, idol. May napanood nga akong news nasunog yung pabrika ng damo. Walang matinong ma-interview yung reporter. Malamang lap trip Meron din yun, yung reporter din lap trip, di ba? Meron yun matagal na yung video na yun 1.5 everyday minsan lang tumataas man 2% lang. Nung Sunday lang tumaas ng 10%. Alam mo, Clasher, meron kasi mga leverage yan. Kahit na tumaas lang na maliit siya, kung mataas yung leverage mo, mataas din yung balik sa'yo. Ano ka ba naman? Everyday yan. Maski nga ako, nagagawa ko yan Ikaw naman, no? Si Clasher, XRP Moon, Sit, Look, Watch, XRP, and Ethereum. Yan, sabi niya. Albert Tiguaton. Shoutout sa inyong lahat, mga idol. Kamusta kayo? Ayan, shoutout din sa iyo, Albert. Salamat sa suporta sa ating channel, Ayan, Maria Catherine Rosita. Buhay ba talaga si Jessica Radcliffe? Sino yun? Dali ni Free Willy. Inatake ng Free Willy. Hindi ko alam marami kasi yung nakikita, puro AI naman mga idol No, check. Sige, tanong natin kay Grok. Is Jessica Radcliffe died? Check natin There is no credible evidence or official record indicating that a person named Jessica died. Particularly in relation viral claim a marine trainer being killed in an orca. Multiple sources including fact-checking investigation have confirmed that widely circulated video claiming Jessica Radcliffe was attacked and killed by an orca during a performance is a hoax. Ayan hoax pala yung mga idol No? So ayan nag-verify tayo ng news. On the spot no? Ayan, nandiyan naman si Grok Tanongin nyo lagi si Grok, mga idol. Hindi siya patay. AI lang yun, mga loads. Ito yung mga nakikita natin.
Si Hello, shoutout sa'yo, idol. Si Sai, technically, ang marijuana hindi drugs. Wala kasi addictive property ang weeds, unlike coffee na may caffeine, which is addictive. Kaya mas drugs pa ang kape kesa kay Mary Jane. Ayan. Saka totoo yung sa sativa oil, gamot lalo na sa cancer. Kaya illegal weed sa maraming parte ng mundo kasi bilyon mawawalaan sa mga ospital. Chemotherapy pa lang tiba-tiba ng mga ospital. O ayan, sabi ni Saint, no, mga idol, no. Wag lang yung tuklaw, ha? Wag yung tangkain yung tuklaw, ha? Meron kaming sa lugar namin sa Phase 3B. Ay, sinabi yung lugar no. Sa lugar namin sa Phase 3B number 78. Marami namang phase Oh. Sa mga subdivision meron nun. Sa amin sa phase 3, sa phase 3 pala. Ano, may bata doon. Makakulit kasi mga bata sa amin, mga batang yagit So, may nagpatikim sa kanya ng tuklaw. Ang nagpatikim sa kanya rider. Binigyan lang siya ng parang vape na may oil. Pinatakan ng tuklaw oil ba tawag nila doon. Basta yun, grabe, power up. Power up yung bata Grabe Tinanong ko nga siya Sabi ko, ano naramdaman mo nung naging zombie ka? Sabi niya, hindi niya raw maalala. Basta nag-power up lang daw siya. Tapos pagising niya, yun na, marami ng tao. Nag-aalala na sa kanya, ganun. Naalam niyo yun, di ba? Yung tuklaw, mga idol. Ito na, idol, nakita mo na ha. Si Boss Robocoins, stock tambay. Grabe naman ang ng China, CCG at Ship Collide nagbanggaan, no? Pero 'di ba silang dalawa yung nagbanggaan sarili? Sa tingin ko mainit doon yung maliit na barko tapos gusto niyang banggain talaga yung barko ng Pilipinas, sinarang lang siya ng malaki. Wag, mapahamak tayo. Parang sinave yung barko ng Pilipinas or talagang babanggain nilang dalawa yung barko ng Pilipinas, nagkamali lang sila ng kalkula kaya sila yung dalawa yung nagbanggaan. Ganon yung pwede dun di ba? Lods, pa-review ng mga Corium kung okay ba sa'yo based sa aking research, RWA token, tokenization din at ISO compliant 500 million lang supply at bago pa. Sa tingin ko magandang project din. Ikaw bahala, idol, no? Sabi ko nga sa channel natin, huwag kayong bumasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Ayan, hindi naman ako financial advisor. No, do your own research, mga lodi. No, kung sa tingin mo goods 'yan, inaral mo, no? Do your own research, idol. Pero kasi ang sa akin pag mga once nakasali ka sa ISO compliance, mga lodi, medyo goods na 'yon kasi may utility yung coins mo. Kumpara naman sa mga meme coins na tatayaan mo, 'di ba? Si Allen 'yun. Si Alundra, XRP is becoming the next IMF and maybe more evil. I have a feeling. Nako, wala tayong diyan, basta lumipad siya. Kaya nila yan. Watch out, Excellent Protocol 23 sa August 13. Ano ba ngayon? 12 na ngayon, bukas. If magkakaroon ng significant effect sa price o yung XLM, nako. Meron ba kayo niyan, mga lods? Jirugli Wakat. Inverse Kramer is real. Oo nga, tama ka dyan. Sige yan, Carlo. Okay na ang Mary Jane as oil and tea, anti-cancer and pain reliever siya. Marijuana. Ayun, no? So, goods yun, mga lodi, no? Sa akin lang, kasi syempre meron pa rin mga tutol Yaan natin sila. Basta ako, goods lang ako dun. Bigla akong natawa sa Universal Motion. Big sabihin, magkasing edad tayo, Idol Ryan. UMD and Backstreet Boys. Street Boys pala, walang back. Street Boys lang, walang back. Bagay, magkasing edad naman yun Shoutout Lods, na-miss ko yung boss ni Boy. What's up? What's up kagabi? O ayan. Siya gising pa siya
Kaninong content creator yun, boss? Magaya nga. Nako, hindi siya content creator ay idol eh. Ano lang siya, talagang mahilig lang siya mag-trade. Actually, nauna pa nga mag-crypto yun sa akin eh. Hindi pa ako nagki-crypto, Axie pa lang ako. Siya nagki-crypto na yun. Kaya siguro, experience niya na yun. Tsaka syempre, ano yun, pag matagal ka na nagtitrade, meron ka na mga feelings, pakiramdam na ikaw lang nakakaramdam eh. 'Di ba? Siya nararamdaman niya yun, ako medyo hindi eh. Kaya hindi ko kaya yung ginagawa niya. Pero dahil effective sa kanya, ganun lang. Boss Jeff, sa ang time frame sumisilip yung tropa mo? Ang lagi niya sinasabi sa akin, magsimula kang tumingin sa higher time frame bago ka sa mababang time frame tulad ng mga 1 minute ganun. Tignan mo muna sa taas kung ano yung bias sa higher time frame. Tignan mo yung mga tsura nun. Saka doon ka na makakabuo kung saan ka tataya. Ganun yun eh. Hindi, ako, naiintindihan ko siya konti. Siyempre, hindi ako magaling sa TA eh. Umaga, nagtsachamba lang tayo eh. Pag siya nagsasabi, parang ang galing eh. Kaya nabibilib ako dun. Kaya inaayaan ko lang siya. Sabihin ko nga mag-live yun. Mag-live ka nga, tapang ka pala eh. Kaya lang wala pa YouTube yun eh. Nanonood lang yun eh. Boss J, ayun, no? Si Jigs TV, ayan. Idol, sa Doge ako nagbobodega. Tingin ko naman okay yung Doge. Pero, tatanong pa rin ako, idol, kung goods. Meron ako, idol para lang gumaan yung pakiramdam mo. Meron akong Doge, kaya lang, meron nga akong SHIB eh. Pero yung dalawang coins ko na yun, yun yung pinaka-risky ko na ini-investan ngayon. Halos lahat ng mga binili kong coins ngayon, may mga utility. No? Tulad ng XRP, yung mga ISO coins, may mga utility yun. Ngayon, sumugal ako sa Doge tsaka sa Shiba Inu. So, high risk, high reward. So, ibig sabihin, pwedeng hindi siya gumana, pwede rin gumana. Pag gumana, goods. Kasi, alam niyo naman ng mga meme coin pag lumilipad eh. Diba? Kumbaga, sugal na siya. Sugal na ako doon. So, sa akin, goods yung Doge. Kung pipili naman ako ng meme coins, doon na ako sa, hari ng meme coins. Ganyan, di ba? Kasi, nakapagbudenga din ako dyan dati. No? So, ganun. Si si Jigs TV. Si Pete Pelizardo, shoutout sa'yo. Si Ian Moragas. Boss Jeff, sino content creator na nag-inspire niya para maka 1.5 per day? Ay, hindi ko natanong yun. Yun ang hindi ko pa natatanong. Pero, tatanungin ko nga. Sige, tatanungin ko nga yung mga PPM ko. Sino yung idol niya? Ayan. Si Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Elmer TV. Si Ardel Navigador. Mabisa nga daw, sir. Ang anak ko may seizure dahil sa gadget. Nako, seizure sa gadget. Boy, what's up? Anak ko, yari ka, panay gadget ka pa naman. Naging photo sensitive. Buti sana kung masubukan sa anak ko yung idol, hindi ko, baka kasi mamaya sabihin ako pa yung ha? Ano na? Sa doktor, di nga yun, hindi bawal nga sa doktor eh. Wala pa namang, hindi pa legal ngayon eh. Sana nga maging legal kahit yung mga for medical purposes eh, no? Sana maging legal, no? Bawal siyang, syempre, gawing kanin. Pero, yung medical purpose, pwede dapat sa Pilipinas, ipasa nila yun. Alam ko, si Robin Padilla, inano niya yun eh. Nagpasa siya, nag-ano siya ng gano'n eh. Nagpasa siya. So, hindi natin alam kung ipapasa. Boss, bitin yung video mo kagabi wala. Oo nga eh, alam mo bakit? Kasi, magbabasa dapat ako ng comment nun. Yung pagkasabi ko na ayun yung news natin ngayon, no? Punta tayo sa comment. Kaya lang, pagbukas ko ng video, nakabukas. Wala akong headphone. So, hindi ko naririnig na nagsasalita rin pala yung kabilang ako. So, na-visit na ako. Sabi ko, i-edit ko na lang. Ayoko na umulit. Kasi ang haba ng 30 minutes na tayo, o something eh. Tapos ulit pa ako. So, sabi ko, mo na, putulin ko na lang dun. Yun. Nag-explain ako. Sabi ko na nga ba may makakahalata nun eh.
Si Basura Man, shoutout sa'yo, ha. Ayun, yung putol. Wala si Boy WhatsApp, walang comment. Niinis ako pagka gano'n eh. Yung pag bigla ko makikita na na nagsasalita pala ako. Sabi ko, what the? Nagigigil ako, kinikilig ako. Sabi ko, habaan ng salita ako, taragis yan. Dalawa pala kami. Ayan, si Marian Jose Palucia Martin. Ano haba? Yahoo, bili ko ng rolling paper. Ay, grabe ka naman. Ayan. Nag-overbought sa hourly time frame, sabi ni MG Gaming. Itigil mo na. Lagi nag-aaway itong dalawa na to. Huwag kayo mag-aaway dyan, bahala kayo, ha. Habang nag-aalmusal, Idol, pinapanood ko ang video, watching from Israel. Oy, Idol, shoutout sa iyo, Virginia Makasaya. Yan, ingat ka lagi dyan sa Israel, Idol. Nako, mukhang mainit dyan, ha. So, ingat ka dyan. Meron din akong founder namin, kabrad ko, nandyan sa Israel, si Dorobo. Shoutout sa iyo, Dorobo. Yan, ingat ka lagi, ingat kayo dyan lagi. Si Ninoy Taduran, shoutout sa iyo. Si Ferdinand Dresser, si Clavis, Pro Scalper, move siya, Idol. O, yun. Pro yun eh. Sa ibang bansa, Idol, ginagamit na sangkap sa paggawa ng anesthesia, yung Mary Jane. O, ayun. Si June Abendaño, shoutout sa iyo, Idol, lagi yan. Si Jennifer Bulangkeg. Si Skylab, ayan. Sulit yung puyat sa mga news kaninang madaling araw, sabi niya, Idol. Sensya na kayo, nabiting kayo nung nakaraan, ha. Good morning, Lods. Turuan mo din kami ng trade, Lods. Baka yung iba gusto din. Naku, ayoko kasi magturo ng trade, Idol, kasi na yan eh. Kapag nag-trade kasi sa future, sugal na yun. Para sa akin, sugal na yun. So, ayoko magturo nung ganun. Kasi nga, mamaya matalo, ganyan, di ba? So, hindi ako para sa ganun eh. Yung magtuturo ng mga sobrang risky. More on updates lang tayo, tsaka news, mga Lodi, balita sa mga trade, no? Pero yung magtuturo, mukhang negative ako dun. Kaya nga binabato ko kayo kay Boss Robo, kasi yun, nagla-live yun eh. Pwede kayo magtanong dun every live niya. Diba? Kumbaga, abang nagla-live siya, pwede kayo magtanong, pwede kayo sumabay. No, ganun. Ganun yung, kasi ayun, pinapanood ko yun eh. Magaling yun, 50-50 Idol. Yes po, no? Boss Jeb, 50-50 kasi talaga kapag sa futures, no? Pero kapag lagi pag alam mo na yung mga itsura ng chart, yung mga candle, yung marunong ka na mag-candling, mga ganun, yung mga TA, medyo nadadagdagan yung percent ng 50 mo. Pwede ka maging 55 to 45, ganun. Lamang yung 50 mo, ay 55 mo, di ba? Ganun, mga idol. No? Boss Jeb, malapit na ang last quarter ng taon. Magsisell ka ba ng crypto, Idol? Nako, alam na nila yan, mga Lord. Last quarter ako magdi-DCA. DCA pa-take profit, hindi DCA pabili, ha. Kumbaga, paunti-unti akong maglalabas, ganun. Hindi naman isang bagsakan, syempre. Unti-unti tayo, chichempo pa rin tayo kasi hindi naman natin alam na yung galaw ng market, eh. Ayan, si Scrappy mo yun, ha. Si Mylene Mosquito, shoutout sa iyo. Si Kaka Colon, shoutout. Ay, kala ko, first ako. Ayan, medyo mabilis talaga yung mga idol natin sa comment section eh. Arnold Pelaez, matindi ka pa sa market, Lods. Bakit? Ayan, si King Shangsheng, idol, shoutout sa iyo always, si King Shangsheng. At si Eket Gaming, ang ating champion, mga Lodi, no? So, ayan, grabe, sana na-enjoy niyo yung ating balita ngayong gabi, no? At syempre, ayun na nga po ang lumabas sa ating CPI report, 2.7 katulad ng previous, mga idol. So for me, goods to, sa akin lang naman, no? So medyo nagpump naman yung market ng konti. Isipin nyo yung XRP from 3.1 to 3.8, 3.18 pala. Bitcoin ganun din. So ayun, mga idol, no? Kita-kits tayo bukas ng umaga ulit. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Check nyo yung mga link dyan sa description, mga idol. Maswerte kayo dyan, mga Lodi, maraming discount dyan. Kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, subscribe to Carves TV, subscribe to Diablo if you want to subscribe to me, to link in the description. Also, ingat, I don't know what to say. nagtatagalog ka na daw.